Nagdaang OFWs ang nag-apply ng amnesty na binigay ng Oman para sa illegal aliens doon. Pero atubili ang ilang mga Pinay dahil karamihan sa kanila ay may trabaho kahit wala silang mga legal na dokumento doon. May balitang binalik, si Roel Soldevilla. Dumagsa ang mga Pinay sa Philippine Overseas Labor Office matapos nilang mabalitaan na nagbigay ng amnesty ang gobyerno ng Oman. Halos magkasabay na dumating sa polo sina Edna Marquez at Gracia Tagalog at ang kanyang mga kaibigan. Iba-iba ang kanilang mga kwento, pero isa ang kanilang mga problema. Expired na ang kanilang mga visa kung kaya't illegal na ang paninirahan nila sa Oman. Napilitang magpa-register si Edna dahil halos 3 taon ang expired ng kanyang visa. Ayaw sana na umuwi ng Pilipinas dahil maganda naman ang kanyang trabaho dito. Hindi po ako payag na uuwi sana ng Pilipinas kasi napakaganda po ng aking trabaho dito sa Oman. Although illegal po ako, trabaho ako ng maayos, kaya lang nga ay dahil nga sa kahigpitan ngayon ng Oman, kaya pinapauwi kami. Hindi daw niya alam ang magiging buhay niya pagdating sa Pilipinas dahil wala naman daw siya mahanap na trabaho sa Pinas. Ganito rin ang sentimiento ng ilang Pinay na nagparehistro para sa amnesty. Gusto ko rin makapiling ang pamilya ko. Kaso lang, pagdating ko naman sa Pilipinas, wala naman akong trabaho maayos doon. Paano kung may anak ako isa? Paano ko bubuhayin yung anak ko pag ganyan? Yun yung iniisip ko. Wala akong trabaho. May konti. Kasi dati na rin ako nag-a-abroad. Nakatulong na ako sa mga kapatid ko. Tsaka, kahit pa paano may bahay. Nakakapagtrabaho sila kahit walang mga labor card dahil may mga kumpanya pa rin na kumukuha sa kanila. Nag-iingat na lamang daw sila upang hindi mahuli. Nagtatalo nga ako pero minsan nagtatanong-tanong naman ako sa mga kaibigan ko kung hulihan ba. Kasi pag hulihan, hindi ako papasok. Kasi siyempre ako, nagtatrabaho rin ako ng babarte ako sa hotel. Pero ayon kay labor attaché Romeo Yang, hindi maganda ang ganitong sitwasyon. Bukod sa delikado ang kanilang kalagayan, mababa pa ang mabibigay ng pasweldo sa kanila. Hindi rin daw sila dapat matakot umuwi ng Pilipinas dahil may mga programa ang gobyerno para sa kanila. Yung meron ng mga skills para magtrabaho ay lumapit lang sa aming tinatawag na Public Employment Service Offices or PESOS. Ito po ay nakakala sa lahat ng regions at sa mga strategic cities at municipalities sa atin na ang function po nito ay tingnan yung mga skills ng mga nag-a-apply at ihanap sila ng mapapasok na trabaho. Kung matulungan lang kami, uwi na lang kami. Marami naman sa bagay, marami kami. Ako na yung isa dito, marami po itong linisin na lang naman ng Oman, linisin na lang ng mas maganda pa. Kasi kung tutusin, ako, mapalad pa nga ako dahil hawak ko pagpaspas ko. Expired na ito, pero sa akin pa rin. Pero mas marami dito ngayon, ang wala talagang papel 4 years, 6 years na. Alam naman po natin na talamak ang underemployment saka unemployment sa ating bansa. Kaya kung maaari lang ay makabalik sana kami. Nanabagan ako sa Pangulo natin si Gloria na tulungan niya yung mga kapwa natin Pilipino dito na naghihirap. May isang daan na nagparehistro sa unang linggo ng amnesty. Umaasa ang mga opisyal ng embahada na dadami pa ang magpaparehistro sa susunod na linggo. Nanawagan din sila sa mga Pinoy na expired na mga dokumento na samantalahin ang amnestiya na ibinibigay ng gobyerno. Nagbabalita sa Middle East, Roel Soldevilla, Muscat, Oman.